Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Franco. Isa po akong silahis Kuya E, moreno at may taas lamang na 5'8". Madalas po akong makapakinig ng mga storyang binabasa niyo Kuya E, lalo na kapag ako ay nasa aking duty. Caretaker po ako Kuya E sa isang maliit na apartel o sabihin na natin na solo receptionist. At ang apartel na ito ay yung mga pinapasukan Kuya E ng mga alam nyo na, mga sandaling aliw lang ang hanap. Pero minsan may mga pumapasok naman na nagpapahinga talaga at mahabang oras. Sanay na ako makakita ng iba't ibang partner na pumapasok. May matandang lalaki at babae na bata, may baklang matanda at junjun dahil bata nga, marami. At marami pang uri ng partner. Kaya kapag walang customer ay nagiging libangan ko ang pakikinig isang gabi na nasinayan ko ang channel nyo. Parang na-addict na ako Kuya E. Ang ganda kasi ng boses nyo kahit naulit ko na yung iba ay okay lang sa akin. Kasi magaganda naman. Magaganda naman at may mga aral lang iba. Marami po akong gustong ibahagi Kuya E pero may isang kwento kong pinakanais kong maibahagi sa inyo at inyong mga tagapakinig. Sa apartel kung saan ako nagtatrabaho Kuya E, hindi ko inaasahan na doon ko makikilala ang taong makakauna sa akin at talagang iisipin ko ng medyo matagal na buwan. Pumabagyo noon Kuya E ng maligaw na pumasok doon sa reception ng apartel ang itago natin sa pangalang si Corix. Basang-basa at halos bakat ang katawan dahil sa kanyang white shirt Kuya E. Tila ba ginaw na ginaw itong si Corix dahil sa malakas na buhos ng ulan at halos bumabaha na doon sa labasan na hindi naman apektado ang apartel dahil medyo may kataasan. Tinanong ko Kuya E si Corix kung mag-a-avail ng kwarto pero sinabi niya na baka pwedeng makisilong na lang. Katamtaman lang ang kulay ni Corix, matangkad at may itsura naman. Hindi siya gwapo pero malakas ang kanyang appeal. Sinabi ko na lalamigin siya doon lalo na basa yung kanyang damit. Kung doon lang siya mag-stay. Hindi naman siya mukhang walang pera kaya inalok ko muli at sinabi ko na mura lang naman ang room. Pero sabi niya sa akin ay wala raw siyang dalang pera. Nag-isip ako Kuya E at naisip ko na wala namang masyadong tao sa apartel na naka-check-in kaya sinabi ko sa kanya na pwede siyang magstay sa isang kwarto doon. Dahil sa lakas ng hangin at ulan sa labas, palagay ko ay wala naman masyadong bisita, sabi ko sa kanya. Nagpasalamat sa akin si Corix dahil sa kabaitan ko. Napangiti ito Kuya E na siya namang nagustuhan ko sa kanya para bang sa ngiti niya, sabi nga ay nabighani ako. Malamig noon Kuya E pero mukhang may kumukulo sa aking pagkatao. Dahil wala namang pumapasok na customer, ilang oras nang nakakalipas, nagpasya akong bisitahin si Corix sa second floor at sa kwarto kung saan siya nanunuluyan. Pero bago ko gawin yon, dahil walang tao sa aming kitchen ay naghanap ako ng pwedeng maialok kay Corix. Hanggang sa nauwi lang sa noodle soup ang inihanda ko sa kanya na nagpasya kong saluhan siya. Dinala ko ito, special delivery Kuya E sa kwarto niya. By the way, may isa kaming staff Kuya E doon sa apartel ng araw ng gabing yon pero sinabihan ko na lang na okay lang siyang magpahinga. Busy rin siya sa telebabad sa kanyang jowa nung gabi na yon. Nagpasalamat sa akin si Corix dahil nagugutom daw talaga siya at humingi ng pasensya kasi nakatapis lang siya at nakabalot ng kumot. Sinabi ko sa kanya na pahihiramin ko siya ng isusuot kapag pagbalik ko. Ang bait mo naman, wika sa akin ni Corix. Hanggang sa natapos nga kaming kumain Kuya E at kinuha ko siya ng damit. Hindi ako matanong na tao Kuya E pero siya na yung nag-open sa akin. Sabi niya naglayas daw siya sa kanila hanggang sa hindi niya inaasahan na yun pala ang tama ng bagyo.
At ang kasamaang palad ay wala siyang dalang pera. Paano nga ba paniniwalaan ng ganong kwento? Pero kinagat ko naman yon kasi mukha naman siyang may kaya, Kuya E. Sinabi sa akin ni Corix na kahit ano raw gustuhin ko ay maaari kong gawin. Mukhang nabasa niya agad ang galawan ko, Kuya E. And yes, that night, Kuya E, ang natatagong init sa mabagyong gabi ay lumabas. Hindi ko alam kung paano ko ipapaubaya o kung paano ko naipaubaya kay Corix ang lahat sa akin kahit na talagang umaray ako dahil sa kanyang angking Big Pops. Sabi nga ay pinagsaluhan namin ang lamig ng gabi sa pamamagitan ng pagpapainit. Nagpasalamat sa akin si Corix sa paglipas ng unos kinabukasan. May ngiti sa aking mga labi, Kuya E, at ang mga tanong na kung siya ba ay makikita ko pa. Wala siyang dalang cellphone kaya naman pinasulat niya ang kanyang numero. Walang kasiguraduhan kung magpapakita pa nga ba siya sa akin. Umasa ako na matutupad pa rin ito. Dumating na roon ang kapalitan ko ng ship pero doon lang din ako sa apartel, Kuya E, dahil stay-in naman ako doon. Pero kung gusto ko namang umuwi ay okay lang naman. Pero nung oras na yon, mas pinili ko na lang magpahinga, Kuya E, dahil sa sakit ng aking katawan at likurang lagusan. Nung araw na yon, hindi naman maalis sa isip ko si Corix. Babalik pa ba siya? Magkikita pa ba kami? Nakakabaliw palang mag-isip lalo na sa mga taong naibigay mo ang lahat ng ganun-ganun na lang. Pero lumipas, Kuya E, ang mga araw, linggo at buwan, wala man lang tekso, tumawag na Corix sa akin. Isang gabing pagkikita at pagsasama yon pero ewan ba, kinalungkot ko rin yon na parang halos araw-araw, iniisip, hinihintay ko na may magpaparamdam sa akin. Dumating ang 6 na buwan, Kuya E, at sabihin na natin na siguro kahit paano ay hindi ko na siya iniisip pero hindi ko inaasahan ang pamamasyal ko sa kabilang bayan ang sasagot ng tanong ko kung sino ba at ano ba siya. Sa isang paskil, Kuya E, sa isang pader. Doon ko nakita ang mukha ni Corix, and well, si Corix pala ay anak ng politiko at tumatakbo na rin sa mababang posisyon sa amin. Gulat na gulat ako noon, Kuya E, habang nagtatanong sa isang karinderya na kinainan ko kung iboboto ba nila yung taong yon. Mabait daw yon at kilalang playboy. Naisip ko lang, talaga ba? Siya yung nakasama ko. Hindi ako nagkakamali. Playboy daw, Kuya E, pero sa totoo lang ay magaling siya sa pagkain ng pops, Kuya E. Hindi ko alam, Kuya E, kung kinalimutan lang ba niya ako o wala na talaga siyang balak na magpakita. Pero gusto ko isang araw na magkita kami ay kahit papaano ay maalala o makilala pa rin niya ako. Hindi ko alam, Kuya E, kung ano ang mararamdaman ko seeing his face sa mga kalye ng kabilang bayan na ang tao palang nakilala at nakauna sa akin na isang anak ng politiko na pinasok na rin ang mundo ng politika. Hanggang dito na lamang po, Kuya E, ang aking pagbabahagi ng isang natatanging karanasan. Nagmamahal, Franco. Nako, medyo siguro naligaw lang siya, no? Talagang naligaw lang siya dun sa pinagtatrabaho mo tapos parang sabi, 'di ba sabi mo ikaw kahit anong gawin mo ay okay lang sa kanya. So parang yun yung naging kabayaran, no? Tapos hindi na uli nagparamdam sa iyo or nag-message. Malay mo naman isang araw o baka mag-cruise ng landas, malay mo. Lalo na malapit na rin uli yung susunod na election, halimbawa, o magtatambay ka doon at tingnan mo kung ano magiging reaction niya kapag nakita ka niya, halimbawa sa gitna ng kampanya. Ang ganda ng payo ko, no? Pero well, wala namang masama na magkita muli kayo at malaman mo kung ano ba talaga or wala ba talaga, o sabihin na natin siguro wala nga lang talaga kasi 6 months na lumipas, sabi mo hindi naman nagparamdam sa'yo, pero sana ay magkita pa rin kayo. Muli, Franco, maraming salamat sa iyong kwento. Medyo kakaiba tong kwentong to, pero maraming salamat. At muli po, maraming salamat po sa patuloy po na nakikinig at sumusuporta dito po sa ating pong programa at ating pong channel. Maraming salamat po.